gabing ito, magre-release po tayo ng ating new series na ating pag-usapan for I don't know kung ilang buwan o ilang linggo. Ayaan natin kasi ganun tayo na pag sinabi ni Lord na tapos na yung series na yun, tapos na kung may gustong pasimulan ng Diyos, sumusunod lang tayo kung ano yung kailangan natin. Okay, basahin natin ang ating pinaka-teksto ngayon at ito ay sa Hosea chapter 4 verse 6. Hosea 4 verse 6. Sabi ganito, my people are destroyed for lack of knowledge. Sabi sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go. My people are destroyed for lack of knowledge. Dahil lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, muli sa amin pong pakikinig at pag-upo sa amin po sa gawain ito, pakikinig ng salita, mangusap ka muli, alisin mo sa puso namin, isipan ng mga hadlang, malaya ka makapangusap, malaya ka makapagsalita sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ay may matanggap kami. Meron po kaming revelation na maunawaan na magagamit namin sa aming paglagong espiritual at sa calling mo sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo lahat ay makakaupo. Ayan. Okay, sabi ng propeta, no, na sinulat sa Hosea chapter 4 verse 6, na ang Diyos ang nagsabi sa kanya, ang aking mga tao ay nangatatalo or nasisira dahil sa kakulangan ng karunungan. Nasabi ko na po ito minsan doon sa ating radical invasion. Bakit may mga tao, why are there a lot of people who can be much more, do much more, and have much more, but settle for something less? But may mga tao na pwede namang magkaroon ng higit, makagawa ng higit. Diba? Pwede silang maging higit, magkamit ng mas higit, pero nandoon sila lagi sa parang kulang. Naintindihan niyo yun? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, potential ka naman. Alam kong may kakayanan ka. O, sabi mo sa kanya, alam kong gusto ng Diyos. Pero bakit maraming Kristiyano pa rin, handa na kayo makinig? Okay? Marami pa rin Kristiyano, bagamat may kakayanan, meron namang karunungan, nakakarinig naman ng salita ng Diyos, maaring gifted din naman sila, be much more, do much more, and have much more, but settle for something less. Hindi dahil sa sila ay gusto lang na ganon. No? Or just, no, yung iba kasi gusto lang na ganon lang ang kanilang buhay. Hindi, kasi pag tinanong mo sila, gusto mo bang gamitin ka pa ng Diyos? Gusto mo bang pasaganain ka pa ng Panginoon? Gusto mo bang maging ganito pa? Lahat ay gusto. Pero bakit maraming Kristiyano ang nagsesettle doon sa kaunti? Okay? Why? Una is lack of awareness. Sabihin natin lack of awareness. Ano ibig sabihin lack of awareness? May mga tao na hindi nila alam na pwede pala. Okay? Pagkakulang ka ng awareness, hindi mo alam na pwede ka pa palang mas iangat ng Diyos. Pwede pa palang meron pang ibigay ng Diyos sa'yo ng higit. Pwede ka pa palang mas itaas ng Diyos. Kaya lang, lack of awareness. Yung iba naman, may awareness, kaya 3 part po ito eh. Okay? Meron namang may awareness na ituro na sa kanila, narinig na nila, natanggap na nila, pero kulang naman sa tinatawag na lack of action. Sabi sa katabi mo, lack of action. May mga tao na alam naman pero hindi ginagawa. Tama? Halimbawa, aware ba kayo na ang pagbibigay ng tithes and offering ay nagbibigay sa inyo ng pagpapala? Bakit mga hindi pa rin ginagawa? Kulang ng aksyon. At may dahilan yung kakulangan ng aksyon. Yan yung atin naman pag-usapan sa mga darating na panahon. Okay? Yung iba naman, sinubukan, ginawa.
nagkaroon ng awareness, hinakbangan, pero kulang naman yung pangatlo, yung tinatawag na lack of consistency. Sabay-sabay natin sabihin, lack of consistency. May mga tao na sinimulan, pero hindi nagtuloy-tuloy. Sinimulan, pero hindi nagtutuloy-tuloy. Akala ng iba, isang beses mong gawin, magbubunga na. Hello? Alam niyo bakit natin ito patuloy na pinag-uusapan? Kasi, ang laman ng inyong mga pastor sa puso po namin, laman ng aming puso, lahat ho kayo'y gamitin ng Diyos, pasaganain ng Diyos, pagpalain ng Diyos, at masigit pa kung nasa kayo ngayon, na madala kayo ng Diyos sa pinakamataas na kayang gawin ng Diyos sa inyo. Kaya sabi mo din sa katabi mo, hindi lang ikaw ganyan. Hindi, ito mas maganda, hindi lang dapat ganyan ka. Ang una natin pag-usapan ngayong gabi is about awareness and ignorance. Sabay-sabay natin sabihin awareness or ignorance. Pag sinabing awareness o lack of awareness, ibig sabihin yan is lack of attention. Pagka ikaw ay walang awareness, hindi ka nakapagbibigay ng pansin. Hindi mo nabibigyan ng pansin. No? Minsan may mga tao talagang mabilis madaya kasi you are unaware. Hindi ka nagbibigay ng atensyon. Nanakaw na pala halimbawa yung bag mo. Di ba? Kasi hindi mo binigyan ng atensyon, naglalakad ka dyan, alam mo, nandiyan ka sa Divisoria. Nasa Bloomingtreet ka. Di ba? Pag alam mo nasaan ka at aware ka, may attention ka. Consciousness. Hindi conscious, lack of consciousness. No, hindi ka conscious sa kapaligiran mo. Hindi ka conscious sa mga dapat na meron ka. Hindi ka conscious sa maraming bagay. Pag sinabing lack of awareness or lack of information, kakulangan ng mga impormasyon, realization, hindi mo lubusang inuunawa. Hello? Napansin ko, marami pala mga tao, hindi ko na mababanggitin yung pangalan, pero may mga taong makikinig sa'yo, oo, pero hindi niya naintindihan kung ano sinabi mo. Aalis at tatalikod, gagawin yung pinagagawa mo, pagbalik, sasabihin niya, parang hindi ko po nagawa kasi hindi ko po naintindihan. No? May mga taong kulang ng realization or understanding ng pag-unawa. Ang tawag doon ay pagiging ignorante or ignorance. Nandiyan kayo? Now, sa lack of awareness, it's easy to miss something you are not looking for. Pagkakulang ka ng awareness, attention, understanding, recognition, realization, pagka may pagiging ignorante sa puso't isipan mo, may mga bagay na pwede mong ma-miss sa buhay na dapat, naintindihan nyo ba yun? Kasi nga lack of awareness eh. It's easy to be something you are not looking for kasi hindi mo hinahanap. At bakit hindi mo hinahanap? Kasi hindi mo alam nandyan pala. Parang ganito, hindi nyo alam nasa loob pala ng inyong lupa o doon sa inyong tinitirhan ay may nakabaon na 1,000,000 ginto. Hindi nyo alam, kaya hindi nyo inuhukay. Ng iba naman, alam na, halimbawa, alam na, ayaw mo namang hukayin. Kulang naman ng aksyon. Iba naman, naghukay, napagod sandali, ay, ayoko na, pakakapagod. Kulang naman sa consistency. So, saan nagsisimula? Sa pag-alam, sa awareness. Because you can only change the things in your life that you are aware of. Ang pwede mo lang mabago sa buhay mo. Hindi ko po sinasabi rito yung pagiging born again kasi ang Diyos ang gumawa nun eh. Okay? Doon tayo sa pamumuhay natin, ha? Sa kalagayan nating pisikal, kalagayan nating financial, no? Nandiyan kayo, level ng pamumuhay, you can only change the things in your life that you are aware of.
Ngayon, aware ba kayo kung ano yung mga dapat na baguhin sa inyo? Na nagiging hadlang, bakit pwede naman pala na sumagana ka pa? Pwede naman pala, kung titignan, sa itsura pa lang, pwede kang maging milyonaryo. Parang ayaw nyo maniwala. Pwede naman pala. Kaya lang, hindi mo nakikita, hindi mo nilalakaran, hindi mo hinahakbangan kasi hindi ka aware. Anong sabi uli ng propeta? Hosea chapter 4 verse 6, my people, ang Diyos mismo nagsabi nito, sinulat lamang ng propeta, ang aking mga tao ay nangatatalo. My people are destroyed. Ang aking mga tao ay nasisira for lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng karunungan. Nanya kayo? Ng kaalaman. Oh, yun mas magandang Tagalog, yung knowledge ay kaalaman. No? Kasi ang wisdom naman ay ang karunungan. Iba po ang kaalaman sa karunungan. Iba yung alam mo doon sa ginagawa mo na siya. Pero nagsisimula yung paggawa dahil alam mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, bukas ang isip ngayon. Bukas ang puso. Kasi maraming ibibigay ang Diyos sa atin ngayon. Amen? Sabi rito, ang aking mga tao, so sino kinakausap dito? Hindi unbeliever. Mga Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, pwede palang matalo. So, hindi automatic. Dapat talaga para sa atin ang tagumpay. Dapat talaga para sa atin ang pagpapala, ang pagangat, ang magagandang bagay na pinangako ng Diyos. Sabi niya, kung ano yung, sabi nung pinag-usapan natin nung camp, kung paano ibinigay sa akin ang karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kaya lang hindi tayo aware. Nandiyan kayo? Hindi tayo aware na para sa atin pala yun. Parang hindi mo alam, ikaw pala ay anak ng prinsipe. Anak ng hari, prinsesa ka pala, prinsipe ka pala. Hindi prinsipe kaya. Kilala niya, hindi alam ng ibang mga bata yon. No? Si Enteng Kabisote. And because you have rejected knowledge, binaliwala mo yung kaalaman eh. Ano sabi ng Diyos? I also reject you. Dahil hindi mo binaliwala mo yung kaalaman. Hello? Binaliwala mo yung karunungan gustong sabihin at impart sa iyo ng Diyos. Kasi gusto ka niyang iangat, gusto kang pagpalain ng Diyos, gusto kang gamitin ng Panginoon. Kaya lang, naging ignorante ka. Hello? Now, sa tatlong bagay ng pagiging ignorante and unaware, number one, some ignorance is acceptable, some not. May mga pagiging ignorante or unaware na katanggap-tanggap, pero meron namang hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, hindi katanggap-tanggap yung pagiging ignorante, halimbawa, nung mga lumaki ng probinsya, lalo doon sa mga isla-isla, acceptable na may mga bagay silang hindi naunawaan paglipat nila sa syudad. Diba? Sasabihin natin, ganito yan kapatid. Kasi yung isang probinsyano napunta ng Maynila, EBS, naghanap ngayon ng CR, napunta sa Makati, sakto nandun siya. Pagpunta niya sa isang building, bumukas yung elevator, kakaiba pala ang CR dito, walang inodoro. Minsan, acceptable kasi, di ba? Kung talagang galing talaga doon sa liblib na lugar, bundukin. Ang CR sa kanila ay kung saan abutan. Pero may mga pagiging ignorante na hindi katanggap-tanggap. Hello? At actually, sa katotohanan, mga kapatid, ignorance of the law is not excuse.
Hindi po pag-excuse sa atin dahil hindi mo alam ay okay lang. Dapat sabi mo sa katabi mo, tanggapin, alamin, saliksikin, unawain. Kasi malaking bagay ang pagiging unaware mo. Bakit wala ka doon sa gusto ng Diyos sa'yo? May kausap po ba ako rito? Number 2, patungkol sa ignorance and unaware. Some is intentional, some unintentional. May mga bagay na pagiging ignorante and unaware tayo na minsan unintentional. Hindi mo sinasadya. Diba? Halimbawa, nagdadrive ka. Hindi mo nakita na one way. Diba? Diretso ka pa rin. Biglang diyan pa naman sa atin, may mga nakaganyan, biglang, hoy! Huli ka! Nakatago yung mga yan. Diba? Talagang kung saan madilim sila, nandun sila. At kung saan yung marami nagkakamali, nandoon sila. Diba? Hindi sila nagtatraffic naghahanap sila ng mahuhuli. O ngayon, sasabihin mo, ay sir, one way pa rin, hindi ko nakita. Unintentional. Meron naman, nakita mo na, one way. Mamadali ako. Itong shortcut Silip-silip ka pa, wala naman pulis. Di ba? Pinasok mo pa rin. Akala mo wala bilang, ay! Meron pa rin pala. Di ba? So some is intentional, some is unintentional. Ito ngayon, pangatlo. Pagdating sa unaware and pagiging ignorant, some is dangerous and some are harmless. May mga pagiging ignorante and unaware na akala mo wala lang pero dangerous pala. Delikado pala. Yung hindi mo pag-alam ng bagay na yon. Yung iba, sige, yung hindi mo pag-alam sa bagay na yon, ang harmless naman. Walang pwedeng mangyaring masama sa'yo. Hindi mo kawalan. Halimbawa, mga nanay, na hindi kayo marunong sa Facebook. Wala lang yun. Diba? Hindi lang kayo nakapag-post, hindi lang kayo nag-a-update sa mga kaibigan yung may Facebook, pero it's harmless. Tama? Pero may mga unaware tayo at pagiging ignorante natin na dangerous. Delikado pag hindi mo alam. May sinabi ang Panginoong Diyos sa Isaiah 45 verse 20. Assemble yourselves and come. Draw near together, you survivors of the nations. They have no knowledge, who carry about their wooden idols, and keep on praying to a God that cannot save. Ang Diyos ay nangungusap dito sa Isaiah 45. Actually, pag binasa yung Isaiah 44, ay tungkol yun sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Na unaware sila na itong sinasamba nila ay hindi kayang magligtas sa kanila. Pero kahit sila'y unaware at sila'y ignorante sa bagay na yon, ay hindi nila nakikita magdudulot sa kanila ng kapahamakan. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat malaman natin. Kasi may mga pagiging ignorante or unaware sa mga bagay-bagay na makapagbibigay sa atin ng kapahamakan. Nandiyan kayo? Kaya nga sabi rin ng Bible, 2 Corinthians chapter 2, verse 11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Huwag niyong hayaang si Satanas ay mag-take advantage sa inyo. Bakit? Sapagkat hindi kayo ignorante ng kanyang mga tactics, ng kanyang mga devices. Bakit? Delikado pag hindi mo nalaman ang kanyang mga ginagawa. Pwede siyang mag-take advantage sa'yo. Kaya napakalaga, sabi mo sa katabi mo, magkaroon ka ng awareness at huwag kang maging ignorante. Amen? Because unaware and ignorant people are easy prey for those with wicked schemes. At si Satanas
ang kanyang mga kampon at ang mga masasamang mga tao. Pagka ikaw ay unaware at ignorante, ang dami ng mga tao. Kaya kailangan aware ka lagi eh. Kanina lang, nung kami ay kasama ko si Brother Francis, si Pastora Sheila, papunta na kami rito, kaya lang nagutom po tayo. Sabi ko, kain muna tayo dyan sa, saan yun? Sa Chades. Nakatatlong kanin yata si Francis. Binanggit pa, no? Ako pala yung nakatatlo. Nung magpa-park na ako, bukas yung dalawang bintana kasi bumaba na silang dalawa, yung nagpa-parking boy sa akin, nakita yung bag sa harapan. Napatingin siyang ganon, napatingin sa akin, nakatinginan kami. Alam ko na yon. Kaya nung bumaba ako, guess what? Anong ginawa ko? Dala ko yung bag. Tama? Because unaware and ignorant people are easy prey for those with wicked schemes. Pag di ka naging maingat, simpleng bagay lang yun. Pero sa buhay natin, maraming tao nasasamantala ng kaaway, ng masasamang mga tao, masamang loob, kasi sila ay unaware and ignorant. Kaya napakahalaga tayo mismo sa ating pamumuhay Kristiyano at kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi tayo maging ignorante. Kasi sabi mo kanina, may mga pagiging ignorante, intentional. Akala mo walang resulta yon? Binabaliwala mo lang ang karunungan at ang kalaman, revelation sinasabi sa iyo ng Diyos? Because there is also ignorance that is intentional. 2 Peter chapter 3 verse 5, English Standard Version, for they deliberately overlook this fact. Ni-overlook nila yung katotohanan. Deliberately. No? Kinusa nila, sinadya nila that the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and through water by the word of God. Kita nyo ha? Ang langit ay nag-exist noong pa man at ang mundo'y ilalalang nag-form dahil sa tubig. Totoo naman, di kung walang tubig, walang buhay. Pero iba, nagiging they deliberately overlook. Pati yung intentional na yung iba ay hindi maniwalang walang Diyos. Naniniwala silang walang Diyos. Deliberately ginagawa nila yon. Nang sabi ng Romans chapter 1, wala na silang maikakaila, wala silang pwedeng maging dahilan sapagkat ang mga nilikha ng Diyos ay nangungusap. Nagsasalitang mayroong Diyos. Pero sila, pinili nilang maging ignorante. They overlook yung fact. Yung katotohanan, sinasabi na. Nandiyan kayo? Kaya, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi, huwag kang maging ignorante. Okay? Huwag tayo maging mangmang. Hello? Amen? May mga bagay na gustong itago sa iyo ng kaaway. Pero salamat, nire-reveal naman sa atin ng Banal na Espiritu. Nire-reveal sa atin ang kanyang mga salita. Kaya dapat mabuksan ang isipan natin, ang ating puso, tanggapin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Bakit ikabubuti mo yan? Ikalalago mo yung bagay na yan. Hebrews chapter 10 verse 26. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, ito yung consequence dyan there no longer remains a sacrifice for sin. For if we go on sinning, kapag ikay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala at sinasadya mo ito pagkatapos mong matanggap ang kaalaman at ang katotohanan, alam mo na Hello? Pero nag-amang-maanga ka pa rin. Nagpakamangmang ka pa rin. After you receive the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Wala nang haing ihahandog para sa kanilang mga kasalanan. So yung deliberately na nagpapakamangmang ka, it will destroy you. Ganon din sa buhay. Listen to me, church.
Ganon din sa ating buhay, sa pag-angat na gustong gawin ng Diyos sa atin. Kung mananatili ka lamang mangmang at tatanggapin mo ganon na lang ang buhay mo at magiging dahilan mo, hindi ko alam dapat kong gawin, hindi ko alam ang paraan, pagiging mangmang pa rin yun eh. Hello? Bagamat narinig mo na gusto ka ng Diyos na gamitin, gusto ka ng Diyos na pasaganain, pagpalain, ayusin ang iyong buhay, pero nagpapakamangmang ka. Hello? Pagkatapos marinig ang katotohanan, wala kang pwedeng sisihin. Kung ano ang buhay natin ngayon, kung nasan tayo ngayon, ay tayo ang may dahilan. Amen? Sabi mo sa tayo mo, wala kang pwedeng sisihin. And the Bible condemns ignorance. Kinukondina ng Biblia ang pagiging ignorante, yung pagiging mangmang. Ephesians chapter 4 verse 18. They are darkened in their understanding. No? Nagdilim ang kanilang mga pag-unawa. Alienated from the life of God. Because of the ignorance that is in them. Due to their hardness of heart. Hindi kayo, nagdilim ang kanilang mga pag-unawa. Bakit? Alienated from the life of God. No? Napalayo sila, alienated. Ibig sabihin, hindi nila naunawaan. No, yung alien, ibig sabihin, hindi para sa kanila yung mga bagay sa buhay tungkol sa Diyos. Bakit? Because of the ignorance that is in them. Sila pa rin yung dahilan eh. Hindi ang Diyos. Nagpaka-ignorante sila. Bagamat sinasabi nila ng buong sanlibutan, mayroong Diyos. Ang buong sannilikha, sansinukob ay nangungusap na mayroong Diyos. Bakit sila nandiyan pero mas pinili pa rin ng tao maniwalang walang Diyos? Wala na silang pwedeng sisihin pa. Hello? Ganon din sa buhay natin. Narinig mo naman ang katotohanan. Narinig mo ang mga salita ng Diyos. Mga dapat nating gawin. Kaya lang hindi tayo humahakbang. Hello? Una, maging aware ka muna. Pag nagkaroon ka ng awareness, anong gagawin mo? Humakbang ka, mag-action ka. At sa pag-action mo, tuloy-tuloy lang. May mangyayari. Pero sa nagsimula, kailangan aware ka. Pero kung magpapaka-ignorante ka, ay wala ka pwedeng sisihin. Hello? Sabi mo sa katayo, wala ka pwedeng sisihin. Isaiah 17 verse 10 to verse 11. Because you have forgotten the God of your salvation. Kinalimutan mo ang Diyos na nagligtas sa inyo and have not been mindful of the rock of your stronghold. Hindi ka naging mindful doon sa batong na sandigan natin, walang iba ang ating Panginoong Jesus. Therefore, you will plant pleasant plants and set out foreign seedlings. In the day you will make your plant to grow. In the morning you will make your seed to flourish. But the harvest will be heap of ruins in the day of grief and desperate sorrow. Bagamat nagtatanim ka, gumagawa ka, ibig sabihin. Nagsusumikap ka naman. Kaya lang, nakalimutan mo ang Diyos. You are not being mindful tungkol kay Jesus. Kahit anong gawin mo. Bakit tinalikuran mo yung karunungan? Tinalikuran mo yung kaalaman? Hello? Nagpaka-ignorante ka. Hello? Hindi ka naging aware sa bagay na pwede pala. Eh, sabi mo sa katabi mo, be aware. Na ano? Pwede pala. Okay? Sa awareness natin ngayon, sabi mo sa katabi mo, be aware na pwede pala. Kasi, kung hindi ka magkakaroon ng awareness at magpapaka-ignorante ka, ignorance, kabaliktaran ng awareness, pagiging mangmang, yung imbis na gusto kang itaas ng Diyos, walang magagawa ang Diyos eh. Hello? Mas pinili mo ang sarili mong pagpapasya, mas pinili mo yung mga bagay na pagiging mangmang sa katotohanan na sinasabi na ng Diyos. Narinig nyo na lagi dito sa pulpitong ito, sa inyong mga pastor, na ang kaharian ng langit ay narito na ngayon. Ang pamamahal ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Huwag ka nang maging ignorante. Para ka talaga sa pagtatagumpay. Para ka sa pag-angat ng buhay. Gusto kang gamitin ng Diyos mightily.
Huwag ka nang maging ignorante sa bagay na yon. Ngayon, pag may awareness ka, alamin mo kung paano. At makita mo, sa kabila ng ako ay walang kakayanan, sa kabila ng ako ay walang pinag-aralan, pwede pala. Kasi sinabi ng Bible, nagkaroon ka ng awareness, pinipili ng Diyos sa mga sinasabing mangmang ng sanlibutan para mapaya mga nagsasabing marunong, pwede pala ako, kahit hindi ako magaling mahusay. Hello? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, be aware na pwede pala. Mula ngayon, magkaroon kayo ng awareness na pwede pala. Itaas mo pa yung pananampalataya mo sa kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Magkaroon ka ng awareness, pwede pala yun. Pwede pala na kung saan ako pinanganak, pwede palang hindi ako doon mamamatay. Kasabihan ng iba, kung saan ako pinanganak, doon ako mamamatay. Kaya pinanganak doon sa, parang si Jesus, pinanganak sa sabsaban, mamamatay ka na sa sabsaban. Nagpakahirap na si Jesus para tayong mga mahihirap ay, sumagana. Sabi sa katabi mo, nagpakahirap na si Jesus para tayo ay sumagana. Maging aware ka na doon. Na tayong mahirap, pwedeng palang sumagana. Nakits nyo? Kasi pag nagkaroon ka ng awareness, pwede pala, kasunod niyan, hahakbang ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pwede pala. Na Ephesians chapter 5 verse 17. Ephesians 5:17. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Ano dyan? Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang. Sabi sa tayo, huwag maging mangmang. Pero, unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag magpakamangmang. Nawain mo anong kalooban ng Diyos. Kasi pag naunawa mo anong kalooban ng Diyos, nagkaroon ka na ngayon ng awareness. Nagising ang isip at diwa mo. Ngayon, pero ka nang pwedeng pagkapitan ng iyong pananampalataya na magbibigay sa iyo ng hakbang. Naintindihan niyo yan? Ulitin ko. Ang pagkilos at paggalaw natin dapat mula sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagsisimula sa pag-unawa ng salita ng Diyos. At dahil naunawa mo na kung anong kalooban ng Diyos, hindi ka nagiging mangmang, hahakbang ka. At sa paghakbang mo, hindi ka humahakbang sa wala. Humahakbang ka sa pananampalataya. Tiyak na may mangyayari sa iyo. Amen? Ano sabi rito ni Pablo? Therefore, do not be foolish. Sabi sa katabi mo, huwag kang maging mangmang. Alam niyo, pagiging matalino, wala rin sa itsura yan. Hindi porkit nakasalamin, mukhang matalino na. Malabo lang palang mata. Parang ako, malabo lang mata ko. Yung iba sasalamin kasi the forms lang. Pamorma lang. Wala sa itsura pagiging matalino. Hindi porkit yung parang hukot, ang katawang ganyan, hukot, tas nakasalamin gano'n ng gano'n. Matalino na. Abno pala yun. Sabi sa atin, huwag kang magpakamangmang. Iba kasi nagpapaka-inosente, nagpapakawalang alam. Maganda, listen, sa Bible po, may mga bagay na gusto ng Diyos na maging ignorante tayo. Lalo sa mga bagay na kasalanan at kasamaan. Amen? Pero pagdating sa mga kalooban ng Diyos, understand. Unawain mo. Kasi nawawala yung karapatan na dapat ay sa'yo dahil hindi mo inunawa. Nananakaw tuloy ng kaaway. Imbis na ini-enjoy mo. Imbis na nasa sa'yo yun. Kaya lang, hindi mo minahal ang karunungan. Amen? Kaya tayo tatanggap. Kaya natin pinaniniwalaan
Amen? Na pwede pala dahil sinabi na ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi tayo ignorante. Dahil sinabi ng Panginoon, sinabi ng kanyang salita, ito'y para sa akin. Hello? At pagka nalaman mo salita ng Diyos ay para sa iyo, doon ka na magsimulang huwakbang. May dahilan, may pundasyon, may tinutungtungan ang hinahakbangan mo. Hello? 2 Timothy chapter 3 verse 15. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sabi rito ni Pablo kay Timoteo, kasi si Timoteo isang batang pastor, na bata pa lamang ay nakakaunawa na, acquainted na sa salita ng Diyos, which are able to make you wise. Ano daw? Pag-acquainted ka sa sacred writings, the Word of God. Kaya dapat alam mo Kaya mo hinahakbangan, kaya mo gagawin, at patuloy mong ginagawa. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, at aware ka sa sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, mula bata pa kayo, at marami sa inyo bata pa, narinig ng salita ng Diyos. Narinig niyo na ang mga pangako ng Panginoon. Huwag na kayong maging mangmang. Huwag na kayong maging ignorante, but be aware, which are able to make you wise. Ngayon, matalino ka na. Alam mo na. Totoo lang pag tayo ay lumaki na sa simbahan, iba hindi lumapad na sa simbahan. Iba yung advantage mo Sabi mo sa katabi mo, iba yung lumaki na sa church. Iba yung lumapad sa church. Iba yun. Ang laki ng advantage nyo. Hello? Sabi ko sa inyo, ang laki ng advantage kahit sa mga estudyante. Meron kayong kakaibang edge sa ibang estudyante. Sino na nararanasan yon? Dahil meron kang experience sa salita ng Diyos, may experience ka sa simbahan. Iba? Kaya sabi doon, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ngayon, kayo'y naging maalam, marunong sa kaligtasan magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sinasabi ko kanina, yung paghakbang mo, kasi kaya may mga bagay na pwede pala, na you can be, you can have, you can do more, but you settle for less kasi unaware ka. Pero ngayon aware ka na. Kaya sabi sa atin, maging aware ka pa. Pagka alam mong para sa'yo, panghawakan mo, tayuan mo, at hakbangan mo. Hindi ka hakbang sa wala Meron kang tinatayo ang solid foundation, which is the Word of God. Lilipas ang lahat ng bagay, maglalaw lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili, magpakailanman. Meron kang tinatayo ang salita ng Diyos. Dahil may tinatayo kang salita ng Diyos, pwede kang humakbang. Sa paghakbang mo, tuloy. May magbe-breakthrough. May mangyayaring maganda. Amen. Kaya sabi sa katabi mo, pwede pala. Na listen to me. Pwede pala, tayong mga anak ng Diyos ay magtagumpay sa buhay. Pwede pala. Na yung buhay natin dito sa lupa ay sa pagtatagumpay. Parang ayaw nyo maniwala. Kasi iba punong-punong problema, suliranin, alalahanin sa buhay, parang wala kayong Diyos. Ano sabi ng Biblia? Huwag kayong maging tulad ng mga hindi mananampalataya. Ang inaalala nila, paano kakain, ano ang bibihisin nila. Problema yan ng mga hindi mananampalataya. Kayo'y anak ng Diyos. Nakakita ba kayo ng ibon na pinabayaan ng Diyos? Ibon nga hindi marunong magtanim. Pinapakain ng Diyos, kayo pa kaya? Ang mga bulaklak hindi marunong maghabi, hindi marunong magtahin ng damit. Pero pinagbibihis ng Diyos na napakagandang damit, higit pa sa damit ni Solomon. Kayo pa kaya na anak ng Diyos? Para kayo sa pagtatagumpay. Maging aware ka. Hindi mo dapat tanggapin ang pagkatalo. Hindi po talo sa labanan
Yung sa buhay, na lagi kang malungkot, punong-puno ka ng alalahanin sa buhay, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, tali ka ng nakaraan. Ikaw sa po ba ako rito? 1 John chapter 5 verse 4, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napagtagumpayan na. Hindi pagtatagumpayan pa lang. Naintindihan niyo yun? Sabi sa katabi mo, past tense na. And naalala niyo yung teaching? Any past tense promise in the Bible is for us. Para sa atin. Pag nakita mong past tense na sa Bible, ibig sabihin, para sa iyo na yon. Maging aware ka na. Pag magbabasa ka ngayon ng Bible, basta nakita mong past tense na, i-claim mo na kasi para sa iyo yun eh. Sabi sa katabi mo, aware ka na ngayon. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos. Ngayon, tiyakin mo, anak ka na ba ng Diyos? Sino rito anak na ng Diyos? Taas ang kamay. Sigurado kayong anak kayo ng Diyos? Paano kayo naging anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak niya. Dahil nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, ngayon kung mananampalataya ka na ni Kristo Jesus, nagtagumpay ka na. Wow! Aware ka na ngayon. Kaya, listen to me. Tingnan lahat sa akin. Hindi ka lumalaban para magtagumpay. Kung may labanan ka, hindi ka lumalaban para magtagumpay. You are fighting not to win, but you're fighting from winning side. Kung ano man ang laban mo, hindi laban para magtagumpay kasi sabi mo sa katabi mo, tagumpay na tayo. At nagtatagumpay tayo. Ibig sabihin, continuous victory. Tuloy-tuloy na tagumpay. Hello? Mula nung nakilala mo si Jesus, pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Pero kailangan yung tagumpay na yung tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, may labanan pa rin. Pero hindi ka lumalaban para magtagumpay. Lumalaban ka mula sa tagumpay at kailangan magpatuloy yung tagumpay. Ay, hindi na yun? Sabi mo sa katabi mo, kailangan magpatuloy yung tagumpay sa'yo. Hindi ko sinasabi magtagumpay kasi nililigawan mo. Okay? Magtagumpay kayo sa buhay. Yung mga papangasawa mo, yun ang para sa'yo. Makakasama mo sa paglilingkod. Magtatagumpay kayo sa paglilingkod. Hindi ibig sabihin, wala nang pagsubok suliranin. Wala nang mga struggles in life. Meron pa rin. Pero alam mong tagumpay ka na. Amen? Paano daw? Nagtatagumpay tayo sa magitan ng pananampalataya. Kaya ano po, napakahalagang maunawa natin, our faith will lead us to triumphant life. Kaya kahahakbang eh. Okay? Nagkaroon ka ng awareness, narinig mong salita ng Diyos, naging malinaw sa'yo, nabuksan ka, nagkaroon ka ng revelation. Hindi lahat ng nakakarinig ng Word of God ay nagkakaroon ng revelation. Kaya, mapapansin nyo, maraming Kristiyano for 20 years, they've been listening. They've been sitting in the church, listening to the sermon of the pastors, pero parang walang nagbabago. Kasi walang nagkakaroon ng revelation. Kailangan merong nagkiklik sa espiritu mo na pwede mo nang panghawakan. At yung paghawak mong yon, paghakbang sa'yo. Hello? Uy, yung pala yun. Something yun eh. Nagkiklik sa heart mo. Para ako sa tagumpay. At ang tagumpay ko ay dahil sa naunawa ko salita ng Diyos. Ngayon, ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos? Hahakbangan mo na ngayon yun. At sa paghakbang mo, yun yung iyong pananampalataya. Ang pananampalataya hindi sa mga sinabi mo. Maraming mga tao gagaling magsalita, ang gagaling mag-claim through words. Maganda rin yun. Pwede natin gawin din yun. Meron din koneksyon ng ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa, pero hindi lang sa mga sinasabi. Dapat natatapos sa mga bagay na yon, kundi dapat hinahakbangan. At tayo nagtatagumpay sa magitan ng ating pananampalataya. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory
that overcometh the world, our faith. That's why victory is in trusting, not trying. Ang pagtatagumpay hindi sa pagsubok, yung sinusubukan mo magtagumpay. Tignan ko lang kung magtatagumpay ako rito Hindi. Tiyak ka na sa tagumpay. Ulitin mo sa katawan mo, tiyak ka na sa tagumpay. Listen to me, sa mga nag-aaral ng college, tiyak na matatapos yung kolehiyo. Parang wala akong kausap ngayon Hello? Sa mga na may career, tiyak na ipopromote kayo ng Diyos. Para sa inyo yan That's your right. Kumbaga, manan nyo yan. Hello? Amen. Mana natin. Para sa atin talaga na hindi ka magutom. Hello? Amen. Hindi ka mawalan ng pag-asa. Para ka sa tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At hindi mo sinusubukan yon, hindi mo dinadaya yon, kundi nagtitiwala ka kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hebrews 11 verse 6, napakalaga. Without faith, it is impossible to please God. Kasi kung wala ka pananampalataya, hindi kikilos ang Diyos ba't ka naman nagkaroon ng pananampalataya? Kasi narinig mo salita ng Diyos, nagkaroon ka ng awareness, naintindihan mo, para sa akin pala to, pangako pala ng Diyos sa akin to, bahagi ko pala sa akin to, bahagi ng mana ko ito. Hello? Ngayon, nahakbang ka kasi may awareness ka. Ngayon, i-claim mo ngayon dahil may awareness ka. Kasi kung wala ka pa ng palataya, you cannot please God. Awareness for victory. Promises of the victorious life. 2 Corinthians 2 verse 14. Sabi sa tayo, magkaroon ka ng awareness uli. Awareness, sabi mo, awareness sa tagumpay ng buhay. 2 Corinthians 2:14, now thanks be unto God. Now thanks be unto God who is always causes us to triumph in Christ. At sabi diyan, always. Hindi sometimes. Which always, salamat sa ating Panginoong Diyos na laging nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So therefore, listening kayo lahat sa akin. Gusto mo laging tagumpay? Sino rito gusto tagumpay lagi? In Christ. Walang tagumpay nang wala si Kristo. Saan tayo nagtagumpay? In Christ. Without Christ, you can do nothing. So be aware. Gusto mo laging tagumpay, unahin mo lagi si Kristo. Siya lagi ang hanapin mo. Tignan mo yung leading sa iyo ng Banal na Espiritu. Leading ng Banal na Espiritu sa magitan ng ipapalala niya ang mga salita ng Panginoong Hesus sa puso mo. At sasabihin ko sa'yo, pag may ganun ka, tagumpay ka lagi. Amen. John 10:10, sabi ng Panginoong Hesus, Jesus said, I come that they might have life and have it more abundantly. Sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako para magbigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na pinagpala abundantly. Hindi siya naparito para payain tayo I-condemn tayo Naparito siya para iligtas tayo at ibigay ang kaharian ng langit ay para sa atin. Romans 8 verse 37, we are more than conquerors through Him, through our Lord Jesus Christ. Kaya sabi sa katabi mo, be aware. Ang awareness natin ay pag-unawa, pag-alam, pagkaintindi, pagkakaroon ng recognition, hindi pagiging ignorante. Kaya sabi sa katabi mo, huwag ka nang maging ignorante. Pwede pala. Pag di ka ignorante, pwede pala. Pwede pala. Na isang araw, yung mga walang sasakyan, magkakaroon na ng sasakyan. Hello? Pwede pala yon. Pwede pala isang araw, yung walang mga lupa, magkakaroon ng mga lupa. Hindi sa paso lang, kundi mga property na. Pwede pala yon. Parang di kayo excited, Pwede pala
na ikaw lang ang mananampalataya, isang araw kasama ng iyong 10 mga minamahal sa buhay ay kasama mong naglilingkod kay Lord. Pwede pala, sabagat pangako ng salita ng Diyos, isa lamang ang sumampalataya, 10 ng mahal mo sa buhay ay maliligtas. Pwede pala. Kaya tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang mag-i-stop. Panghawakan mo salita ng Diyos. Aware ka doon. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Alam ko yun. Di ba? May pinangahawakan ka. Pwede pala. Pwede pala kahit ako ay nasa squatter area. Hindi namin bahay yung tinitirikan namin. Anytime, pwede kaming ipalis. Nag-ano nga lang kami, lumalaban lang kami. Pwede pala magkakaroon ako ng sarili ng bahay. Parang wala na akong kausap ngayon. Pwede pala itong taong tulad ko na hindi mahusay magsalita, bubulol-bulol, hindi magaling magsalita, pwede pala isang araw ay mangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nasabi na ng Biblia, nakita ko na mga kwento ng Biblia, nakita ko ng patotoo ng maraming mga tao, nagkaroon ka ng awareness. Pwede pala yun. Hello? Pwede pala kahit itong gantong itsura ko. Sabi sa katabi mo, pwede yan. Kahit ganyan itsura mo, pwede yan. Approve ka kay Lord. Amen. Dahil si Kristo nakikita niya sa'yo, hindi ikaw eh. Ang tagumpay natin is in Christ. Kaya huwag kayong lalayo kay Kristo. Lalong kumapit sa Panginoong Yesus. Lalong magmahal sa Kanya. Kasi pwede pala. Pwede pala. Sabi sa katabi mo, pwede pala. Yung awareness na yon ang magbigay sa'yo ng buong pananampalataya. Nandiyan kayo? May pinanghahawakan ka ngayon. Pwede pala kung magtagumpay sa buhay. Hello? Pwede pala na hindi ako nabubuhay sa nakaraan, hindi ako nabubuhay sa takot, hindi ako nabubuhay sa mga sinasabi ng ibang tao, kundi malaya akong sundin ang kalooban ni Kristo sa buhay ko. Pwede pala yun. Kasi sinabi ng kanyang mga salita. Tayong lahat ay tumayo. So sa series na ito, mga pastor na magpipreach, mga teachers natin, i-preach sa mga pwede pala for awareness. And then magpipreach ako, pag na-preach ko na ang about action, sundan nyo yung action. Then sumunod yung consistency. Kailangan lahat tayo, sabi sa katabi mo, dapat walang ititira. Lahat tayo ay iangat ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos. Amen? O walang maiiwan. Amen? Kung paano ang goal ng camp, walang maiiwan na campers, one for all for one. Lalo pagdating ng rapture, ganun din sa pagtatagumpay ng buhay. Amen? Magtagumpay kayo sa buhay. Pwede pala. O, listen. I pray habang sinasabi ko ito, may nakiklik sa inyo mga espiritu. May nakiklik sa inyo mga isipan. Pwede pala na kahit may edad na ako, hindi man ako tanggapin sa mga kumpanya, pwede pala makapagsimula ako ng negosyo. Kahit may edad na ako, pasaganain ng Diyos yung negosyo nyon. Yumaman ako para sa kaharian ng Diyos. Pwede pala yun. Wala pala sa edad ang pagtatayo ng negosyo. Wala pala sa edad ang paggamit ng Diyos. Pwede pala. Are you with me, church? Pwede pala. Isa pang pwede pala. Listen to me. Pwede pala na kahit anong kakulangan at kasalanan mo nagawa ng mga nakaraan, pwede palang lumapit ka pa rin sa Diyos na nagpapakumbaba, hinaamin mo ang iyong kasalanan, patatawarin ka ng Diyos at mararanasan mo yung restoration, revival ng Diyos at makikita mo, ilalagay ka uli ng Diyos sa kalagayang parang di ka nagkasala. Pwede pala yun. Naintindihan nyo? Magkaroon ka rin ng awareness. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos dito? Ano ba sinasabi ng Word of God? Pag nakita mo yun, nagkaroon ka ng awareness, nagkaroon ka ng tamang pag-unawa, ng revelation. Hallelujah. Dahil meron ka na ngayon dahilan bakit ka hahakbang. May dahilan ka bakit mo tinatayuan yung bagay na yon. And tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang.
makikita mo, merong magbe-break sa buhay mo. Ano sabi natin kanina? Why are there a lot of people who can be much more, do much more, and have much more, but settle for something less? Hindi na para sa iyo yung mga salitang yan. Ikaw yung, you will have more. You will do more. You can become more. Ay, grabe! Amen! Church, this is the time to, alam niyo, i-grab lalo natin yung opportunity ginagawa ng Diyos sa atin. Magkaroon ka lang ng tamang pag-unawa, revelation, awareness. Huwag kang maging ignorante. Sandata ng kaaway, isang kasangkapan niya ang maging ignorante ka. Sabi ng Bible, do not be deceived. Do not be ignorant sa schemes of the enemy. Mabuksan ang isipan nyo. Pag-aralan nyo ang kalooban ng Diyos at gawin nyo ang kalooban ng Diyos. Ay sasabihin ko sa inyo, JTG Manila Church, I pray and I declare, walang mahirap sa inyo. Wala nang magiging mahirap sa inyo. Pwede ba yon? Pwede yon. Sapagkat sinabi nilang Biblia, si Jesus, na siyang mayaman, ay nagpakadukha upang tayo mga dukha ay manatiling dukha. Upang tayong mga mahihirap ay yumaman. Pwede bang sabihin mo sa kanan kaliwa mo, sabi mo, ayoko nang maging dukha. May commercial yata yan eh. Ayoko nang maging dukha. Hindi para sa atin yun, na mga anak ng Diyos. Naparito siya para magbigay ng buhay, buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Magkaroon ka na ng tamang pag-unawa, pagtingin na para sa'yo yung bagay na yun. Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang iyong salita'y liwanag sa aming daraanan. Ang iyong salita'y salamin na nakikita namin ang tunay naming kalagayan. At ang iyong salitang nagpapalaya sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami ngayong gabing ito sa mensaheng amin narinig, Ama, na kami ay patuloy na mabago, lumago, Panginoon, at umangat from glory to glory, from faith to faith, ay gawin mo sa aming mga buhay. This is the time, JTG Manila Church, marami na kayong narinig na salita ng Diyos. Marami na kayong tinanggap na pangako ng Panginoon. Hindi nyo lang ito dapat narinig, kundi maitim mo sa inyong mga puso. At ito yung season na hakbangan, i-claim ang para sa inyo. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Meron dito, you will start to withdraw something from heaven. Magsisimula ka ng mag-withdraw ng iyong pagpapala sa langit. May kausap po ba ako ngayon? Magsisimula. Pwede ka nang mag-withdraw ngayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. At excited kami dahil alam namin, be aware, church. Be aware. Have this revelation. Ang blessing ng Diyos ay laging may dahilan. Lord, i-bless mo kami to become a blessing. Give us the understanding, the knowledge and wisdom na ang blessing namin ay para maging pagpapala din sa marami. Salamat, Ama. Salamat. Excited kami sa gagawin mo pa sa amin. Excited kami, Ama, sa pagtaas, pag-angat. Amen. Panginoon, sa breakthrough. Ama, na gagawin mo sa amin. Yes, Lord. At alam namin, church, be aware with this. Have this revelation. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil matalino ka. Isa lang ang dapat tumanggap ng papuri, ng karangalan, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Kaya tayo nagtagumpay dahil lamang sa Kanya. Amen. In Jesus' name, Amen.